Magandang araw po sa inyong lahat. Itago mo na lang ako sa pangalang Darlene. 24 years old. Hindi ko na matandaan kung kailan nagsimula ang lahat. Pero halos buong buhay ko, doon na ako lumaki sa malaking bahay na pinagtatrabahuan ng nanay ko bilang kasambahay. Si Nanay Rosa, 52 years old na. Matagal nang nagsisilbi sa mga amo niya. Bata pala ako. Kasama na niya ako roon. Wala na kasi akong tatay. Matagal na siyang nawala sa buhay namin. Kaya kaming dalawa lang talaga ang magkasama. Lumaki akong parang bahagi na ng bahay na iyon. Hindi man kami mayaman, pero hindi ko rin naramdaman na wala kami. May dalawang amo ang nanay ko doon. Si Doña Teresa, isang elegante at mabait na babae. At ang asawa nitong si Don Alejandro, isang respetadong negosyante. Mabait sila sa amin, lalo na si Doña Teresa. Parang itinuring niya akong apo. Siya ang tumulong para makapag-aral ako. Mag-aral kang mabuti, Darlene. Lagi niyang sinasabi. Hindi habang buhay, nandito ka lang. Kaya nagsikap ako. Pero dumating ang araw na nagbago ang lahat nung pumanaw si Doña Teresa. Tahimik ang buong bahay noon. Parang may malaking bahagi na nawala. Hindi lang sa pamilya nila, kundi pati sa amin ng nanay ko. At mula noon, si Don Alejandro na lang ang naiwan sa malaking bahay. Lumipas sa mga taon, lumaki ako. Nagtapos ako ng kolehiyo sa kursong Business Administration. Isang bagay na hindi ko inaakalang mararating ko kung hindi dahil sa tulong nila. Pero hindi pala ganun kadali ang totoong buhay. Kahit may diploma ako, nahirapan akong maghanap ng trabaho. Pasensya na po, pero will call you na lang. Paulit-ulit kong naririnig sa mga interview, pero walang tumatawag. Unti-unti, nawawalan na ako ng pag-asa. Isang hapon, habang nasa kusina ako at tinutulungan ang nanay ko, napansin ako ni Don Alejandro. Hindi ka pa rin ba natatanggap sa trabaho, Darlene? Tanong niya habang nakasandal sa pintuan. Umiling ako. Hindi pa po, Don Alejandro. Tahimik siya sandali. Parang may iniisip. May kakilala ko sa isang kumpanya. Subukan kong kausapin. Sabi niya. Hindi ko napigilang mapatingin sa kanya. Talaga po? Ngumiti siya. Malaki ang utang na loob ko sa iyo at sa nanay mo. Napangiti ako. Pero sa loob-loob ko, alam kong ako ang may utang na loob sa kanya. Makalipas ang ilang linggo, natanggap ako sa trabaho. Hindi ko may paliwanag ang saya ko noon. Salamat po, Don Alejandro. Sabi ko, habang halos maiyak. Walang anuman, iha. Deserve mo yan. Sagot niya. Doon nagsimula ang lahat. Hindi ko alam na ang simpleng pasasalamat ko ay unti-unting magbabago sa isang damdaming hindi ko inaasahan. Isang damdaming maglalapit sa amin. At isang damdaming hahamon sa lahat ng paniniwala ko sa tama at mali. Sa mga sumunod na araw, mas naging malapit kami ni Don Alejandro. Madalas kaming magkwentuhan sa sala tuwing gabi. Lalo na kapag maaga siyang nakakauwi at tapos na ako sa mga gawain ko. Kamusta ang trabaho? Tanong niya minsan habang magkatabi kaming nakaupo. Okay naman po, pero nahihirapan pa rin akong mag-adjust. Sagot ko. Normal lang yan. Lahat naman dumadaan sa ganyan. Sabi niya. Hindi ko alam kung bakit, pero ang gaan ng pakiramdam ko kapag kausap ko siya.
Hindi ko siya nararamdaman na amo. Parang isang tao lang na handang makinig. Sa bawat paglipas ng araw, napansin kong mas hinahanap-hanap ko ng presensya niya. At sa tuwing magkatabi kami, may kakaibang kaba sa dibdib ko. Isang pakiramdam na pilit kong itinatanggi. Dahil alam ko, hindi dapat, hindi pwede, at hindi tama. Pero kahit anong pilit kong iwasan, unti-unting nagbabago ang lahat. At hindi ko namamalayan, ang pusong matagal ko nang inaalagaan ay unti-unti nang nahuhulog sa lalaking hindi ko inaasahang mamahalin. Hindi ko alam kung kailan eksaktong nagsimula. Basta isang araw, nagising na lang ako. Iba na ang tingin ko kay Don Alejandro. Hindi na lang siya ang taong tumulong sa akin. Hindi na lang siya ang amo ng nanay ko. Kundi isang lalaking unti-unting pumapasok sa puso ko. Sa opisina, pilit kong inaabala ang sarili ko. Pero sa tuwing tahimik ang paligid, siya ang pumapasok sa isip ko. Ang mga ngiti niya, ang paraan ng pakikipag-usap niya, at kung paano niya ako trinatrato, hindi bilang anak ng kasambahay, kundi bilang isang taong may halaga. Huy, Darlene, okay ka lang ba? Tanong ng katrabaho ko, isang beses. Napakurap ako. Oo, okay lang ako. Pero alam kong hindi. Dahil kahit anong pilit kong itanggi, may nararamdaman na akong kakaiba. Pag-uwi ko sa bahay, nandoon siya sa sala. Tahimik na nagbabasa ng dyaryo. Oh, maaga ka ngayon, sabi niya nang mapansin ako. Opo, sagot ko, pilit na kalmado. Halika, umupo ka muna. Kamusta ang araw mo? At doon na naman nagsimula ang mahabang kwentuhan. Hindi ko namamalayan, inaabot na kami ng gabi. Darlene, tawag niya habang nakatingin sa akin. Bakit po? Masaya ako na nandito ka pa rin. Napahinto ako. Hindi ko alam kung bakit. Pero parang may kung anong humigpit sa dibdib ko. Ako rin po. Mahina kong sagot. At sa sandaling iyon, hindi ko na kayang i-deny ang nararamdaman ko. Pero kasabay ng damdaming iyon ay ang bigat ng katotohanan. Malaki ang agwat ng edad namin. At higit sa lahat, amo siya ng nanay ko. Isang gabi, habang nagliligpit ako sa kusina, nilapitan ako ni nanay. Darlene, seryoso ang tono niya. Oh, Nay. Napapansin ko kayo ni Don Alejandro. Napatigil ako. Ano pong ibig niyong sabihin? Tila masyado na kayong malapit. Napayuko ako. Hindi ako makasagot. Darlene, dagdag niya, mag-ingat ka. Iba ang tingin ng tao sa ganyang sitwasyon. Alam ko naman yun. Araw-araw ko yung iniisip. Kaya pilit kong nilalayo ang sarili ko. Pero bakit ganon? Habang pilit akong lumalayo, mas lalo naman akong hinihila pabalik. Hanggang sa dumating ang isang gabi, natuluyan ng bumigay ang mga pader na itinayo ko. Nasa hardin siya, tahimik na nakaupo. Lumapit ako. Don Alejandro, bakit po hindi pa po kayo natutulog? Umiling siya. Hindi pa ako inaantok, iha. Ikaw, bakit andito ka pa? Hindi rin po ako makatulog. Nagkaroon ng katahimikan sa pagitan namin. Pero hindi ito yung awkward na katahimikan.
kundi yung katahimikan na parang may sinasabi kahit walang salita. Darlene, bigla niyang sabi. Po, may gusto akong sabihin sa'yo. Napakabog ang dibdib ko. Ano po yun? Tumingin siya sa akin, diretso sa mga mata ko. Hindi ko inaasahan, pero naging mahalaga ka na sa akin. Parang tumigil ang mundo ko sa mga sandaling iyon. Hindi ako makagalaw. Hindi ako makapagsalita. Dahil iyon mismo ang kinatatakutan ko. Don Alejandro, mahina kong tugon. Hindi po dapat. Alam ko, mabilis niyang sagot. Alam kong mali sa paningin ng iba. Alam kong may agwat tayo. Lumapit siya ng kaunti. Pero hindi ko kayang itanggi ang nararamdaman ko sa'yo. Naramdaman kong nanlambot ang mga tuhod ko. Dahil sa totoo lang, hindi ko rin kayang itanggi ang aki. Hindi ko po alam kung ano ang tama. Halos pabulong kong sabi. Huwag muna nating isipin ang sasabihin ng iba. Sabihin mo lang sa akin, ano ang nararamdaman mo? Tahimik, ilang segundo, na parang ang haba-haba. Hanggang sa tuluyan akong napatingin sa kanya. At doon ko nakita ang sinseridad sa mga mata niya. Walang pagnanasa, walang panlilinlang, kundi isang lalaking handang magmahal. Mahal ko na rin po kayo. Halos hindi ko marinig ang sarili kong boses. Pero sapat na yun. At sa gabing iyon, hindi na namin napigilan ang mga sarili namin. Hindi dahil sa tukso, kundi dahil sa damdaming matagal naming itinago. Damdaming sa wakas ay pinili naming harapin. Wala pa akong nagiging boyfriend. Kahit nung college ako, maraming nagtangkang ligawan ako. Pero hindi ako nagpaligaw. Dahil ang gusto ko lang noon ay mag-focus sa pag-aaral. Hindi ko lubos akalain na kay Don Alejandro pala ako mauhulog ng tuluyan. Dahan-dahan niyang hinawakan ng kamay ko. Nagulat ako nang bigla niya itong halikan. Ramdam ko yung kiliting dumaloy sa kamay ko. Masaya ako na parehas pala tayo ng nararamdaman, Darlene. Marahan kong hinaplos ang mukha niya. Kahit may edad na siya, kitang-kita pa rin ang kagupuhan niya. Hindi ako nagsalita. Pero naramdaman ko, dahan-dahan ang paglapit ng mukha niya. Hanggang sa bumulong siya sa akin. Gusto mo bang ituloy sa kwarto? Hindi ako sumagot. Pero tumango ako. Kaya naman, pumasok kami sa loob ng bahay na magkahawak kamay patungo sa kwarto niya. Nang nasa harap na kami ng kwarto niya, napatigil ako. Don Alejandro, hindi po ba masyadong mabilis? Ayaw mo ba? Ayos lang naman kung hindi ka pa handa. Ngiti niya. Pero ewan ko ba sa sarili ko, nung gabing iyon, parang handa akong ibigay ang sarili ko sa kanya. Kaya naman, ako na ang unang pumasok sa kwarto niya. At doon, tuluyan nang may nangyari sa amin. Hindi ko na ididetalye pa ang lahat. Basta nung gabing iyon, ipinaramdam namin sa isa't isa ang pagmamahalan namin. Pagkatapos ng gabing iyon, akala ko magiging magulo ang lahat. Akala ko, gigising ako kinabukasan na puno ng pagsisisi o kaya ng takot. Pero hindi. Ang una kong naramdaman ay katahimikan at kakaibang saya. Hindi na kami tulad ng dati ni Don Alejandro
Mas naging maingat kami. Mas tahimik. Pero sa bawat sulyap namin sa isa't isa, alam namin na may namamagitan na sa amin na hindi na may babalik sa simpleng pagkakaibigan. Isang umaga, habang nag-aalmusal kami sa kusina, napansin ako ng nanay ko. Darlene, tawag niya. Oh, Nay. May gusto ka bang sabihin sa akin? Napahinto ako. Para bang ramdam niya ang lahat. Hindi ko alam kung paano sisimulan. Pero alam kong hindi ko kayang itago ito habang buhay. Nay, nanginginig ang boses ko. Nay, may relasyon po kami ni Don Alejandro. Parang biglang tumahimik ang buong paligid. Hindi agad nagsalita ang nanay ko. Nakatitig lang siya sa akin. At doon ko nakita ang halo ng gulat at takot sa mga mata niya. Darlene, mahinang sabi niya. Sigurado ka ba sa ginagawa mo? Opo, Nay. Alam mo ba kung anong sasabihin ng mga tao? Opo. Alam mo ba kung gaano kalaki ang agwat ninyo? Napayuko ako. Alam ko po, Nay. Pero mahal ko po si Don Alejandro. Napabuntong hininga siya. Anak, hindi kita pinalaki para maging ganito ang sitwasyon mo. Dagdag niya. Alam ko naman po yun, Nay. Tsaka nasa tamang edad naman na po ako. Wala naman po akong sinasaktang tao, di ba? Hindi niya po ako pinili. Ginusto ko po ito. At mahal ko po siya. Tahimik lang si nanay. Ramdam ko ang bigat ng bawat segundo. Paano ang mga anak niya? Tanong niya. Hindi ko pa po ala. Pero hindi po namin itatago to. Doon siya tuluyang napatingin sa akin. At kung hindi ka nila tanggapin, napalunok ako. Handa po akong harapin yun. Hindi agad siya pumayag. Sa mga sumunod na araw, ramdam ko ang distansya niya. Hindi niya ako pinagalitan, pero hindi rin siya masaya. At naiintindihan ko yun. Dahil sa mata ng ibang tao, mali ang lahat ng ito. Pero sa kabila ng lahat ng takot ko, lahat ng agam-agam ko, hindi ako pinabayaan ni Don Alejandro. Darlene, sabi niya, isang gabi habang magkatabi kami sa kama, hindi kita hayaang mag-isa. Natatakot po ako. Amin ko. Hinawakan niyang kamay ko. Ako rin. Pero mas natatakot akong mawala ka sa akin. Napangiti ako. Kahit may luha na sa mga mata ko. Ilang araw ang lumipas. Nagdesisyon si Don Alejandro. Kakausapin ko mga anak ko. Sabi niya. Napahigpit ang hawak ko sa kamay niya. Sigurado na po ba kayo? Hindi ko gustong itago ka. Karapatan mong kilalanin kanila. Doon pala, alam kong seryoso na sa akin si Don Alejandro. Alam kong totoo ang nararamdaman niya. Dumating ang araw na yun. Dumating ang mga anak niya sa bahay. 4 sila. May mga kanya-kanya ng pamilya. Tahimik ang buong sala. Nasa gilid lang ako. Halos hindi makatingin sa kanila. May gusto akong sabihin. Panimula ni Don Alejandro. Gusto kong malaman niyo na girlfriend ko na si Darlene. Derechahan. Walang paligoy-ligoy. Agad nag-iba ang mga tingin nila sa akin. May gulat, may pagdududa, at may bahagyang hindi pagtanggap. Pa, sigurado po ba kayo
Tanong ng panganay niyang anak. Mas bata pa siya kaysa sa amin. Alam kong iniisip nila. At hindi ko sila masisisi. Hindi to basta desisyon lang. Sagot ni Don Alejandro. Mahal ko si Darlene. Tahimik ulit. Lahat nakatingin sa akin. Parang hinihintay ang sasabihin ko. Huminga ako ng malalim. Hindi ko po inaasahang mangyayari to. Pero mahal ko rin po siya. At hindi ko po ginagamit si Don Alejandro. Hindi ko po siya niloloko. Lumaki po ako sa bahay na to. Alam ko kung gaano kabuti ang pamilya ninyo. Kaya hindi ko po kayang sirain yon. Mahabang katahimikan. Parang sinusukat nila ako. Hindi bilang anak ng kasambahay, kundi bilang babaeng nagmamahal sa ama nila. Sa huli, nagsalita ang bunso. Ano ba kayo? Kilala naman natin si Darlene. Hindi siya ganong klaseng tao. Sabi niya. Tama. Dagdag ng isa. Kung masaya si Papa, baka dapat tanggapin na lang natin. Tsaka, matagal na rin namang wala si Mama. Hayaan na natin maging masaya si Papa. Nang marinig ko yun, tila nabunutan ako ng tinik sa dibdib. Hindi agad naging madali. Pero unti-unti, naramdaman kong lumuluwag ang paligid. Pagkatapos ng usapan, lumapit sa akin ang panganay. Hindi ko pa lubos matanggap ngayon. Pero hindi rin kita huhusgan agad. Ngumiti ako, kahit may luha. Sapat na po yun. Maraming salamat po. Nung gabing iyon, niyakap ako ni Don Alejandro. Sana gumaan yung pakiramdam mo. Bulong niya. Maraming salamat, Don Alejandro. Maraming salamat sa pagmamahal mo sa akin. Ako dapat ang magpasalamat sa iyo, Darlene. Dahil ikaw ang nagbigay ng lakas ng loob sa akin muli para magpatuloy sa buhay. Sa unang pagkakataon sa buhay ko, pinili kong ipaglaban ang pag-ibig. Hindi perpekto, hindi madali, pero alam kong totoo. At doon ko napatunayan. Minsan, ang pinakamahirap na laban ay ang laban para sa taong mahal mo. Matapos ang pag-amin namin, akala ko doon na matatapos ang pagsubok namin. Pero doon pa lang pala nagsisimula ang tunay na laban. Unti-unti, tinanggap kami ng mga anak niya. Hindi man agad buong buo, pero sapat na para makaramdam ako ng ginhawa. Paminsan-minsan, kinakausap nila ako. Hindi na tulad dati na parang may pagitan. At kahit papaano, napapangiti ako sa bawat maliit na progreso. Pero hindi pala ganun kadali ang lahat. Dahil kung ang pamilya niya ay unti-unti nang tumatanggap, ang ibang tao naman ang nagsimulang humusga. Mukhang may balak ah. Siguro kaya niya pinatulan. Mayaman eh. Ang bata pa, pumatol sa matanda. Yan yung mga bulong na hindi ko naman dapat pinapansin. Pero kahit gaano ko piliting maging matatag, nasasaktan pa rin ako. Isang araw, umuwi akong mabigat ang loob. Tahimik akong umupo sa sala. Napansin agad ni Don Alejandro. Mahal, anong problema? Tanong niya, nag-aalala. Umiling ako. Wala, mahal. Ayos lang ako. Pero hindi ko napigilan. Tumulo ang luha ko. Lumapit siya agad. Mahal, bakit ka umiiyak? Marahan niyang tanong. Ang hirap pala. Akala ko kaya ko. Pero, ang daming sinasabi ng mga tao. Tahimik siyang nakinig.
Hindi siya agad nagsalita. Hinawakan lang niya ang kamay ko. Alam ko. At hindi ko may papangako na mawawala yan. Napatingin ako sa kanya. Pero ang may papangako ko na hindi kita hayaang mag-isa. Dagdag niya. Niyakap niya ako. Mahigpit, mainit, at sa yakap na iyon, parang nawala lahat ng ingay sa paligid. Mahal, huwag mong hayaan na sirain ng ibang tao ang isang bagay na totoo. Pero paano po kung tama sila? Hindi sila ang nakakaalam ng nararamdaman natin. Tayo ang nakakaalam. Napapikit ako. At sa unang pagkakataon, pinili kong maniwala. Hindi sa sinasabi ng iba, kundi sa nararamdaman ko. Sa mga sumunod na linggo, natuto akong tumayo sa sarili kong paa. Hindi ko na pinapansin ang mga bulong. Hindi ko na hinahayaan na diktahan ng iba ang buhay ko. Dahil alam ko, hindi ako nagkamali sa pagmamahal. Mas naging matatag din ang relasyon namin ni Don Alejandro. Hindi na lang ito simpleng damdami, kundi isang desisyon araw-araw. Isang pagpili. Isang gabi, habang magkatabi kaming naglalakad sa hardin, bigla siyang huminto. Darlene. Bakit, mahal? May kakaiba sa tono niya. Parang seryoso. Humarap siya sa akin. At doon ko nakita ang lalaking hindi lang naging sandigan ko, kundi ang lalaking minahal ko ng buo. Mahal kita, sabi niya. Ngumiti ako at sumagot. Mahal na mahal din kita. Ngunit hindi doon natapos. Dahil sa mga sumunod niyang sinabi, tuluyan nang nagbago ang takbo ng buhay ko. Darlene, gusto kitang pakasalan. Parang tumigil ang mundo ko. Hindi ako agad nakapagsalita. Sigurado po ba kayo? Halos pabulong kong tanong. Ngumiti siya. Hindi ako nagmamadali dahil sa edad ko. Gusto ko ito dahil ikaw ang gusto kong makasama habang buhay. Sambit niya. Napaluha ako. Hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa saya. Hindi kita mabibigyan ng perpektong buhay, pero ibibigay ko ang buong puso ko. Dagdag pa niya. At sa sandaling iyon, wala na akong ibang hiniling pa. Oo, magpapakasal ako sa'yo. Mahal na mahal kita, Don Alejandro. Niyakap niya ako. At sa gabing iyon, hindi lang namin pinili ang isa't isa, kundi pinili naming ipaglaban ang pag-ibig namin sa kabila ng lahat. Dahil sa uli, ang tunay na pagmamahal ay hindi sinusukat sa edad, kundi sa lalim ng puso. Hindi naging ingrande ang kasal namin ni Don Alejandro. Tahimik lang, simple lang, pero punong-puno ng pagmamahal. Sa isang maliit na garden sa likod ng bahay. Ang bahay na kinalakihan ko. Doon kami nangako sa isa't isa. Nandoon si nanay. Tahimik lang habang pinagmamasdan ako. At sa pagkakataong iyon, nakita ko ang mga mata niya. Puno ng luha. Pero hindi iyon dahil sa pagtutol, kundi dahil sa pagtanggap. Darlene, bulong niya bago ako maglakad. Kung saan ka magiging masaya, anak. Nandoon ako. Hindi ko napigilang umiyak. Salamat, Nay. Salamat po. Naroon din ang mga anak ni Don Alejandro.
Hindi man sila ganap na komportable sa simula, pero nandoon sila. At sapat na yun para maramdaman ko natanggap na rin nila ako. Hindi na bilang anak ng kasambahay, kundi bilang bahagi na ng pamilya nila. Habang naglalakad ako papunta kay Don Alejandro, hindi ko maiwasang balikan ang lahat. Ang batang si Darlene na nakikitira lang sa bahay na iyon. Ang estudyanteng pinangarap lang makapagtapos. At ang babaeng ngayon ay ikakasal na sa lalaking hindi niya inaasahang mamahalin. Ngumiti siya sa akin habang naghihintay sa altar. At sa ngiting iyon, nawala ang lahat ng takot, lahat ng pangamba, lahat ng pagdududa. Darlene, tinatanggap mo ba si Don Alejandro bilang iyong asawa? Tumingin ako sa kanya, sa lalaking naging sandigan ko, sa lalaking pinili ko, sa kabila ng lahat. Opo, tinatanggap ko po. At ikaw, Don Alejandro, tinatanggap mo ba si Darlene bilang iyong asawa? Ngumiti siya. Buong puso ko po siyang tinatanggap. At sa simpleng salitang iyon, nabuo ang pangakong pinaglaban namin. Lumipas ang mga buwan. Unti-unti, nasanay na ang lahat. Nawala na rin ang mga bulong. At kung meron man, hindi na namin yun pinapansin. Masaya ang buhay namin. Simple lang, pero totoo. Araw-araw, magkasama kaming kumakain, nagkwekwentuhan, nagtatawanan. At sa bawat araw na lumilipas, mas lalo kong naramdaman kung gaano ako kaswerte. At makalipas lang ng ilang buwan, pagkatapos namin ikasal, ay nabiyayaan kami ng pagkakataon na makabuo. Oo, kasalukuyang buntis ako ngayon. At mas lalo ko pang naramdaman ang pagmamahal ni Don Alejandro. Hindi lang sa akin, kundi sa magiging anak namin. Hindi nagbago ang pakikitungo niya. Mas lalo pang lumalim ang pagmamahalan namin. Ngayon, narito ako. Buntis, masaya, at kontento sa buhay na pinili ko. Maraming beses man akong hinusgahan ng mundo. Marami mang nagsabi na mali ang pagmamahalan namin. Na hindi ito magtatagal. Na hindi ito totoo. Pero ako ang nakaranas. Ako ang nakaramdam. At ako ang patunay na hindi nasusukat sa edad ang tunay na pagmamahal. Dahil minsan, darating ang pag-ibig sa paraan na hindi mo inaasahan. Sa taong hindi mo inaakalang mamahalin. Sa sitwasyon na akala mo mali, pero sa puso mo, alam mong tama. At kung may natutunan man ako sa lahat ng ito, eto yun. Hindi hadlang ang edad kung ang pagmamahal ay totoo. Hindi mahalaga ang sasabihin ng iba kung ang puso mo ay sigurado. At higit sa lahat tayo ay may karapatang maging masaya. Ako, si Darlene, anak ng isang kasambahay na minahal ng isang lalaking may edad. Malayo man ang agwat ng edad namin, alam ko sa sarili ko na hindi ako nagkamali sa pagpili sa kanya. At sa uli, natagpuan ko ang pag-ibig sa lugar na matagal ko nang tinatawag na tahanan. At ito, ang kwento ng buhay ko. Hanggang dito na lamang. Lubos na gumagala. Darlene.